Guys, good morning. Nagtataka siguro kayo kung saan na naman ako ngayong oras na to. So, I ngayon ay 2 days after kami niyanig ng lindol, and as of today, madami pa rin kaming aftershock. Umaabot na ng 1,000 mahigit yung aftershock after the 7.8 to 8.2 magnitude na yumanig dito sa amin sa Jensan tsaka sa Sarangani province. And 2 gabi na ako walang maayos na tulog kasi yung katawan ko nagkakaroon siya ng parang muscle memory, na every time nagkakaroon ng aftershock, pumipitik yung katawan ko, bumabangon, kinukuha ko yung mga anak ko. So I am not okay mentally. I feel like, trauma is really there. Sorry, gumaganito ako kasi maraming mga insektong lumilipad. Tinatawag daw dyan, sabi ng ate ko, kasi binasa niya, eye fly. They like to fly around the eyes kasi they like the moisture na nasa mata. Ayan, nakikita nyo, kulay black. So, I'm also struggling dahil sa aking luas. May luas. Mostly sa mga tao dito may luas siguro sa init ng panahon. But if nagtataka kayo guys, andito ako ngayon, dinala ko yung mga anak ko palayo sa syudad muna. Andito kami sa may bamboo site, Polomolok, sa gitna ng mga kawayanan, as you can see. Ayan. Na kwento ko na to sa inyo dati, and inaya ko yung aking ate. Pumunta naman siya. Ang ate ko nandun din. Lahat ng anak ko nandito. Si Calby, for the past 2 days, nagkaroon din ng trauma. Bigla siyang tumatakbo palabas ng bahay kahit na wala namang aftershock. Kasi yung katawan niya, naintindihan ko. Kasi ganun din yung nararamdaman ko. So maglakad-lakad tayo dito. We are 20 minutes, 30 minutes away sa bahay. Sinadya kong pumunta dito para malayo muna yung mga anak ko sa epekto ng lindol. Makapagpahinga naman yung utak natin. May mga pumunta din dito kanina. Dito sila natulog, nag-camp sa 2 gabi pagkatapos ng lindol. Kaso umalis na sila kanina. Kasi nga, mas gusto nila dito dahil dito malayo naman sa syudad, no? Kasi sa syudad talagang sobrang grabe. And ngayon, si Chico, si Calby, ayan na, napasukan na yung mata ko, guys. Ayan na. Ayan, no. Kita nyo, guys. May maitim. Ayan. Ayan, guys, pumapasok sa mata. Kita nyo yan? Gusto nila sa loob ng mata. Ika-3 beses na ito napasukan yung mata ko. Sobrang sakit talaga. Ayan, no. Patay na siya pagkapasok sa mata. But anyway, we've been here since alas 9 ng umaga. Yung mga anak ko naglaro na ng konti sa tubig. Naglaro na sila sa mini swimming pool nila dito. And ngayon naman naglalaro sila kasama si Bunny sa swimming pool. Oh. So, pagpunta namin dito kanina, akala ko, ngayong umaga ko lang din siya ginawa kasi kagabi wala akong tulog. Simula alas 6 ng gabi, alas 9, alas 10, alas 11, alauna, alas 3, laging merong aftershock. And the aftershock is quite strong, no? Minsan umaabot pa ng magnitude 5 yung aftershock dito. Ngayon lang, bago lang, habang nandito kami, nagkaroon pa rin ng aftershock. And as you can see, nung dumating kami dito kanina, nabigla pa ako guys kasi tinawagan ko yung kontak ko si ate kung okay ba dito, hindi siya sumasagot. So dumiretso na lang kami ng mga bata dito kasi hindi kailangan ng tubig kuryente. Wala ngang tubig kuryente ngayon sa syudad ng General Santos City. At ang dinig ko, madami nang pumupunta na tulong, no? May mga artista, Jessica Soho, nandyan din, Boss Toyo, si Mother Lou, nandyan din. So sana maabot nila yung mga tao na talagang sobrang nangangailangan ng pagkain, no? Tubig, ganun. But pagkapasok ko kanina dito, nabigla pa ako guys. Kapapakita ko sa inyo kung nangyari. So kung sa city, naguho yung mga gusali, natumba yung mga building, nabasag yung mga salamin, nabitak yung mga pintura, yung mga pader nila. Dito naman, sa bandang to ng Polomolok, ito naman ang nangyari. Ayan. Landslide. Landslide ang nangyari dyan. Galing dun sa taas. Ayan.
galing dun sa taas, hindi mo aakalain na magla-landslide kasi punong-puno ng puno yan. Ang maganda lang, pagdating dito sa baba, marami siyang puno talaga na malalaki, maraming mga kawayan na malalaki, may niyog na malalaki. So talagang tumigil siya no, hanggang dyan. Pero ang dami ding cottages dyan na side. And kung ma-remember ninyo guys, nung unang punta namin dito ng mga anak ko, yun yung cottage namin. Yun, yung nasa baba, ayun. Yung merong ano doon. I-zoom in ko lang ha, saglit. Yun yung cottage namin ng mga bata. Ayan. Ngayon, tumigil yung epekto ng landslide, kalahati nitong ilog ng Sapa. Pero dyan yung mga bata talaga naglalaro. Dito, dyan sila naglalaro. So, parang 1 hanggang 4 na cottages yung natabunan dyan na side. So, akala ko, laking bigla ko guys, no? Kasi akala ko, sa syudad lang talaga apektado. Dito, hindi ganun. Pero nung nakita ko to, doon ko na-realize, grabe, landslide pala yung dito na side. So, bukod dyan na side na nag-landslide, tsaka dito, nag-landslide din yung side na yon. And nakita ninyo, lubog yung tubig ngayon kasi yung ibang mga sapa dun sa may unahan, nag-clearing na sila ng area nila kasi nga dahil din sa landslide. So, dito tayo, hindi na kami pumunta dito na side ng mga anak ko, doon kami banda sa may itaas. Dito kami nagpahinga-hinga. And ngayon nga si Mayumi nakatulog na, pero at least payapa, no? Payapa dito na side. At yung mga anak ko, medyo nakakalimutan nila yung trauma kasi nga nakakapaglaro sila. Si Bunny din, medyo traumatized din si Bunny. Sabi ni Bunny sa akin, sa lahat ng lindol na napagdaanan niya, sa edad niyang to na 22, ito yung talagang nagpakilig, nagpanginig-nginig, takot. Takot na takot siya, no? So, dito kami nagstay, itong simpleng kubo na to. As you can see, yan ang ate ko guys, sumunod siya dito kasi nga alanganin pa talaga magtrabaho. Yung tindahan ng ate ko ay damaged din. So, kailangan nilang i-clear yon na safe para sa mga negosyante, no? So, dito kami tumambay. Ayan, tabing ilog. Oh. Then, meron kaming dalang camping chairs. Dito, merong tindahan, merong piso wifi. Medyo mahina po talaga yung signal namin ngayon dito sa General Santos City at sa mga affected areas kasi nga ang mga signal tower hindi gumagana talaga ng maigi. And nagdala lang kami ng konting baon. May nagbenta kanina ng mga bata, oh, bagong harvest na pako. Preskong presko. Then ito yung baon natin. Meron kami ditong pastil. Meron akong pastil, meron tayong boiled egg, meron kaming tubig para sa mga bata. Merong prutas, merong pakwan, merong buko, merong oranges. Then, para masarap naman yung pastil, meron siyang chili oil, tsaka talong. And then, meron kaming tinapay, tsaka palaman. Gatas ni Mayumi. Ang sarap ng tulog ni Mayumi, oh. Kasi dito talaga payapa, malamig, hindi mainit. Hindi mainit ngayon and at least dito, talagang, alam mo yun, parang di ka makakapag-isip na very depressing, no? So, sa ngayon guys, marami po yung talagang sobrang apektado sa nangyaring trahedya, sa nangyaring, hindi naman trahedya ba yung tawag mo doon? Kalamidad dito sa amin, sa may General Santos City. And may mga area dito sa Gensan na talagang super duper damage talaga sila. Hindi ko napuntahan kahapon yung syudad, pero baka ngayon lalabas tayo. Pero narinig ko din sa may Sarangani province, dun sa area ng Glan, mga Malapatan, Lunpadido, San Jose. Talagang grabe yung damages doon. Yung mga daan nila talaga, hindi pwedeng makapasok yung mga sasakyan. So, andito pa din guys, takot pa din ang lahat sa nangyaring almost 8, magnitude 8 na lindol. At akala ko nga talagang hindi ko makikita dito na dumaan yung lindol, no? Pero talagang ganun pa din talaga. Imagine natumba lahat yung mga kawayan. Dito tayo, ayan. Para makita nyo talaga ng maigi. Ayan, wasak talaga siya guys. So, kapag dun yung cottage mo, kasi nung Monday nangyari yung lindol, kung Sunday siya nangyari, talagang marami yung masasaktan. Kasi nung Sunday na yon, a day before the earthquake, punong-puno ng tao itong area na to.
dito sa may Polomolok. Kasi Sunday, family day no? Kapag kalinggo talaga, ang daming tao. So, yung mga cottages dyan, maraming nagsusugba, maraming mga batang naglalaro dito. Punong-puno yung lugar na yan. So, imagine kung ilang casualty yung talagang madadamay during this landslide kung nangyari yun ng Sunday. So, alhamdulillah, talagang nangyari. Lunes, walang tao dito, walang nasaktan. Wala naman talagang na-damage lang yung mga property nila. But, like I said, mapapalitan naman yan, guys. Pero yung buhay talaga hindi, no? So, dito yung mga bata naglalaro kanina. Meron silang parang pool na collapsible pool. Hindi masyadong malalim. Ito yung area na nilalaruan ni Kahi last time. Dito kami tumalon. If naaalala nyo, tatalon dito and then dito babagsak. Pero ngayon, wala na siyang tubig kasi nasira nga yung kanilang parang dam, no, na area. So, eto, kapag nabitak pa yan dyan, sasaluin naman itong mga kawayan. Then, pag nabitak ulit, sasaluin ulit dito. Pero sa tubig, hindi naman umakyat yung tubig. Tinanong ko si ate yung naka-assign sa area na to, kung anong nangyari. Sabi ko, ate, tumaas ba yung tubig? Sabi niya, hindi naman tumaas yung tubig talaga. Yung landslide lang talaga yung nangyari. Then, may ibang puno na natumba, pero malayo. Malayo dito sa main cottages talaga nila. And I can see, yung mga bahay naman dito na area sa Polomolok, okay naman. Pero talagang eskwelahan nila, takot na takot yung mga bata. At ngayon, hindi papasok yung mga bata sa eskwelahan. Dahil nga, takot, trauma, So, dito muna kami magpapahapon. And then, pag nakahinga na yung mga anak ko, maluwag-luwag na yung hinga nila, medyo natanggal na yung stress sa katawan nila, babalik na kami ng syudad ulit kasi doon pa rin talaga yung buhay natin, no? So, I guess I'll see you guys on today's episode. Sweet na ang baby ni mommy. Adjo. Asus, ka-cute. Sweet ka? One, two, three, four, five. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right. Mommy, On. I want to go back. Oh, God. You want to go on my back? Yes. Kiss muna ako 5 times. 1, kiss. 2, kiss. 3, kiss. 4, kiss. 5, kiss. Yay! Okay. Alright guys. So, kita niyo yung mga kapatid ko na marumi yung paa. Yung isang rumi ng paa, hindi na nahiya sa sarili niya. Andito kami lahat. Kami ay nag-uusap ng mga kapatid ko na bukas magkakaroon kami ng outreach activity. Pupunta kami bahay-bahay. Mamimigay kami ng bigas kada pamilya. Ngayon nag-reach out na kami sa mga kilala namin na gusto magpaabot din ng kanilang gusto nilang i-share para sa kada family. So hindi man natin matulungan guys, at least magkaroon sila ng solusyon for tomorrow. Mabigyan natin sila ng bigas kasi ngayon yung kailangan talaga bigas at tubig. So si Madam Ten Gibbs din nag-aasikaso na, ako din so far. Ngayon lang talaga guys pagkaupo namin kasi naglindol na naman ulit, nagka-aftershock na naman ulit. Dito na muna tayo kasi dito lang yung safe space para sa mga bata, no? Kasi kami talaga nasa syudad kami, andun sila. So kami dito magkakapatid habang nag-uusap kami, nag-iisip kami kung paano namin i-organize bukas kasi ayaw namin na
Ayaw na. Anong idea? Anong idea? Ayaw natin na iwan lang, i-drop lang yung item. Yes, Kasi dapat na-experience na natin yan dati, no? Oo. Na hindi nakakaabot. Habulin So, ka lang sa tao talaga ibigay. yes. So, ang gagawin natin, guys, kami magkapatid, kami sasakay sa kotse, magbabahay-bahay. Kung sino yung may bahay talaga na sobrang apektado, doon natin itadrop. So, may naisip na kami, may nakita na kami na subdivision na talagang nahirapan sila, guys, kasi talagang dinaanan sila ng fault line. So talagang bitak-bitak yung lupa, hindi nila matirahan yung bahay nila, dadaan tayo doon and then mamimigay tayo kung magkano yung aabutin natin, try natin makatulong bukas. So yun yung gagawin natin. Sa ngayon may nagpadala na ng konting tulong pero okay lang guys, ang importante kami magkakapatid, maglalagay kami plus on top ng mga gustong magpadala ngayong araw. Yun yung gagawin natin. So I guess titingnan natin bukas guys yung epekto ng lindol sa ibang bahay na hindi napuntahan ng mga TV crew, hindi napuntahan ng mga artista na tumulong, hindi napuntahan Jessica Soho, hindi napuntahan ng presidente. Try namin bukas abutin magkapatid. So I guess we'll see you guys. Ayan, so maghahanap pa tayo dito kung sino pa natin matatanggap natin ngayong araw. So far, in just 1 minute, 2 minutes, may natanggap akong 6,000. Lahat yun ibibili natin ng bigas. Tag 5 kilo kada bigas, no? Ubusan ng bigas ngayon dito sa General Santos City para maghanap tayo ng mabibilhan. Okay. Hello guys. Maayong gabi everyone. Time check natin, it is 7:53 ng gabi. And finally, nabisita ko din itong aking maliit na tindahan, maliit na negosyo. Simula Lunes, Martes, Miyerkules. Today is Miyerkules. Lunes hindi talaga ako nakapasok dito dahil nasira, nahulog yung aking mga display, natumba yung mga mannequin, natumba yung aking clothes stand. But alhamdulillah, yung negosyo natin hindi naman nababasag, so that's good news. Tuesday, nakapag-duty kami saglit dito kasama si Miss Hanan, si Miss Shang. Nag-duty lang kami ng half day kasi may hinabol kaming mga orders. Then today, Wednesday, nakapag-duty lang din. Kalahating araw or mahigit dahil nakiusap sa akin si Miss Hana na wag niya munang iwan yung nanay niya, no? So, this is the first time talaga na nakaupo na ako dito, na talagang nakikita ko yung tindahan. Pinilit tapusin ni Miss Hana na mag-arrange ng mga stocks natin. But hindi pa din tayo natapos kasi nga syempre hindi lang naman ganyan yung trabaho, no? But today is Wednesday, it's almost 8:00 ng gabi, and I really wanted to have a sit down talk with you guys, heart to heart talk tayo, no? Amidst all this calamity na nangyari, I would like to talk about something na na-realize ko. And I know may mga nag-comment din sa video na to. Kasi recently, recently, nung Monday, meron akong nakuhang video na moments ng paglindol. So, I'm not going to justify myself, no? Hindi ko dapat i-justify ang sarili ko kahit kanino. But I'm glad I did got some short clip ng lindol talaga in the middle of the almost magnitude 8 na lindol na tumira dito sa Sarangani area and General Santos City. Kami talaga yung talagang napuruhan. But during that video, actually ngayon ko pa lang na ngayon ko lang na isip na saka ko lang napanood yung video talaga right after nung araw na yon, nung time na ilalagay ko na siya, i-upload ko na siya. Doon ko lang na-realize yung mga nasambit ko na words or nasabi ko na words. So what I'm talking about, guys, is etong aking video na nag-viral. Eto siya. Wait lang, may mga... So, eto yung video na nag-viral na in just 24 hours, nag 1.2 million views yung video na to. And this is the video. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, Allah, Allah. Allah. Allah po. Guys, pinakamalakas na lindol sa General Santos City. Astagfirullah. Astagfirullah, yung mga anak ko nasa paaralan. Astagfirullah, astagfirullah. Si Mayumi nasa bahay, kasama si Bani. Si Calvi, saka si Chico nasa paaralan. Astagfirullah. 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 Tumba guys, tumba yung mga sasakyan. Tumba ang mga sasakyan. Grabe. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Takbuhan ng mga parents sa eskwelahan. Guys, kukunin ko yung mga bata. Si Mayumi nasa bahay kasama si Bani. Astagfirullah, wait. Okay. So sa video clip na to, hindi ko naman ini-expect na mag-viral siya in 24 hours. I just wanted to really show yung talagang pinaka-peak ng lindol. And kwento ko sa inyo yung nangyari before that. Just few seconds or minutes, no, bago nangyari yung mismong video na yon, nakatawid na ako ng daan and I was already walking towards my car na nakapark dun sa kabilang kanto, papunta dun sa bahay ko, nung biglang nagsigawan yung mga tao. Paglingon ko, yun na yung napakalakas na agad na lindol, 'di ba? And all those times, hindi ko talaga naisip, no? Ang pinakaunang tumira talaga sa utak ko, guys, ang mga anak ko nasa loob ng paaralan, nasa baba ng gym na yun, napakalaking gym. Hindi ko naisip, whatever, cellphone, tawagan, wala, yung mga anak ko, kung pwede palang takbuhin ko sila. Pinilit kong maglakad, pinilit kong parang, alam niyo yung lakbo-takad, pero lakad-takbo, pero talagang hindi halos ako makagalaw. And nung feeling ko na pag pinilit ko, talagang matutumba ako, doon na ako humawak doon sa may tricycad. Maya-maya pa guys, sabi ko, kailangan ko i-document to kasi eto yung pinakamalakas na lindol. Parang medyo kumalma ako that time, no? So, na-document ko siya, hindi ko na alam yung sinasabi ko talaga. Basta yun ang gustong sabihin ng puso ko. Yun ang gustong sabihin ng utak ko during that moment. Alam mo yung parang wala ka na talaga, basta yun na yung gusto kong sabihin. Yun lang talaga. And it actually gave me comfort, no? Those words really gave me comfort, to be honest with you guys. And I believe that during that time, unconsciously, hindi, parang conscious ako na parang wala na akong pakialam no? Wala na akong pakialam kung gaano ako kalakas sumigaw, wala akong pakialam kung ano yung sinasabi ko. But at that moment, that video captured what I really wanted to say. Okay? Ngayon, etong video na to, hindi lang sa nag-viral siya sa mismong page, sa mismong account ko na Tindera sa Africa, kundi in just 24 hours, naikalat siya at ninakaw siya ng ibang mga content creators. The word there is talagang ninakaw kasi ang ginawa ng ibang content creators, again, big shout out sa mga content creators na gumagawa ng ganitong klaseng content, you know what you're doing is wrong. Okay? Kung natamaan ka sa sinabi ko, yes, ninakaw mo, nagnakaw ka ng content. Hindi man sa akin content man ng iba, fine. Style mo yan, fine. Strategy mo yan. Pero you have to accept, nagnakaw ka ng content ng iba. There's no other words to say that. So, marami yung nagnakaw ng content by getting the video, cutting it, at yun yung in-upload nila sa mismong page nila. Hindi naman ako galit. Hindi ako galit, okay? Actually, walang part sa kwento na to na nagalit ako. Pero it just made me realize how shallow people can be. Okay? May sakunaman o wala, people can be really shallow. And sometimes, it's not about other people telling you, uy, mababaw ka, uy, shallow ka, uy, magbasa ka muna. It's actually you showing other people how shallow you are. Okay? Again, wala po akong galit na naramdaman.
hindi ako galit. I'm just sharing with you guys my realization dahil sa nag-viral na video na yan. Ngayon, ilang content creators, hindi ko sila kilala. Some of them ay also mga same faith. Again, when it comes to faith, marami sa inyo ang nalilito. I appreciate the religion Islam. I have been appreciating it almost all my life. Kasi bata pa lang ako, elementary pa lang ako, may mga kaibigan na akong Muslim. High school, university, may mga kaibigan akong Muslim. I appreciate them a lot. I find them very calm. I find them very therapeutic to be with. No judgment, again, no offense sa iba. I just appreciate them. I appreciate a lot of people. Marami din akong kaibigan, iba't ibang klaseng religion. In the end, it's not about the religion naman eh. As you can see, I try my best, no? I try my best to practice humanity regardless sa religion. Yun. I say what I say, I do what I do. I am who I am regardless of the religion. So, like I said guys, alam ninyo, ang iba sa inyo dito, nagtataka kayo bakit yun yung mga nasabi ko sa video na yun, no? I always appreciated the words Bismillah, Alhamdulillah, Astagfirullah, Allahu Akbar, Insha'Allah, Masha'Allah. I always appreciated them. You know why? They are one word, pero napaka-humble. For me, it shows me humble faith eh. It shows me one word is enough to utter what you feel inside, kung ano yung nararamdaman mo. And as you can see sa video na yun, tatlong words yung nasambit ko. Ya Allah, my God, Alhamdulillah, or praise be to God. Sa ibang sabi nila, thank you, no? Thank you, Ya Allah. But the meaning of Alhamdulillah is all praises to God. And then Astagfirullah, repent, forgive me for my sins. Okay? And those are the 3 words na lumabas sa bunganga ko during that time. And those 3 words comforted me na hindi magpanic. Ilang content creators yung nag-share ng videos na yon. And some of them, I'm not very sure kung ano yung ano nila guys, yung kanilang purpose, ano yung kanilang goal. Some of them, maybe, ang goal nila is para, unang-una, is para mag-viral yung video under sa page nila. Okay? Kasi content creator din ako, hindi mo rin makakaila na I can see what they're trying to do. Ikalawa, they wanted to humiliate me as a person because of the words that I chose to say during those peak ng kalamidad. Okay? Nakita ko guys, ang daming nag-share. This video alone, etong reels alone na to, it's already shared. Wait lang ha. Pakita ko sa inyo guys. It's already shared 1,400 times. It's saved 258 times. It has been commented almost 2,000 times. And then maraming nag-thumbs up, like 18,000 times. It's not about the number eh. Pero what happened dun sa video na yon, that made me realize something. So yung iba na nagnakaw ng video na yon, clinip nila yung part kung saan inulit-ulit ko yung word na Alhamdulillah, Astagfirullah, Alhamdulillah, Astagfirullah. And a lot of them reacted with an emoji na laughing or tinatawanan. Marami ding nag-bash at wala naman siguro nag-hate, pero madaming nag-bash sa comment section na bakit daw yun ang mga sinabi kong words. Bakit daw ako nagpapasalamat na naglindol, yun yung kanila. Yun yung kanilang interpretation. Bakit daw ako nagsabi ng Astagfirullah? Dapat ganito lang daw yung sabihin, dapat ganito, ganyan. First of all, you saying those words, okay, you just showed everyone na you are just up there, nasa harapan ka lang, nasa ano ka lang eh, you are just in front of those words, okay? You don't read between the lines, you don't read what may be the real meaning of those lines for the person who's saying that. For me, like I said, those words gave me comfort.
those words made me calm down and not panic, thinking na ang mga anak ko iniwan ko sa paaralan, yung isang anak ko nandito sa bahay, hindi ko alam kung ano yung, makikita ko pa ba yung mga anak ko, yung mukha ng mga anak ko. I saw a lot of people in just 24 to 48 hours. Marami yung nagbash, nagtawa sa comment section. Yung iba pinagtawanan pa nila yung nagtawa, patong-patong natawa. I am not hurt nor I am insulted with all those actions. Maraming sa akin, nag-comfort kasi nag-share ako na, guys, a lot of you shared my videos, ninakaw ninyo yung content without my permission. That's okay because you know why? The more you share it, the more you're showing people that short video, you're actually educating more people na there are more meanings to those lines. What are the real meaning of those lines? Kasi what are those people, what are they going to do once na nakita nila yung comment section na pinagtatawanan nila yung sinabi ko? First, they're going to go online. They're going to search in the internet. Bakit yun ang sinabi niya? Ano ba talaga ang meaning ng sinabi niya? And guess what? Ito yung lalabas. Alhamdulillah means this. I'll give you time to read and process the meaning of Alhamdulillah. Hindi lamang sa mga Muslim, kapatid nating Muslim, kundi sa mga kapatid din nating Kristiyano. And now, let me show you the meaning of Astaghfirullah. A lot of people really wanted to humiliate me, pahiya ako, ipagtawanan ako ng social media by sharing. I feel good and I feel proud na they did what they have to do. Na they shared my video with a purpose, with a goal na mag-viral yung video ko under sa page nila by showing people how wrong I was. Yet, it was actually the opposite. You will never know what a person is feeling, what a person is going through mentally and emotionally for him or her to say such words. What you are experiencing at ano man yung mga comfort words mo, it will never be the same with other people. And for me, I felt so good na yun yung mga nabigkas ko na word. Alhamdulillah, I praise Allah despite sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ko. I have been sharing with you guys all the mistakes I had in the past. I have been telling you guys lahat ng failure ko sa buhay. And I have been telling you, I am grateful to each and every failure. I am grateful to each and every mistake because they were essential para mabuo, para maging kung ano ako ngayon. Okay? And I believe, Alhamdulillah, is applicable for everything. Okay? Alhamdulillah is applicable for everything. May it be good, may it be bad. Regardless of the situation, all praise goes to Allah. All praises goes to God. And guys, let's not think too much about the word Allah. Allah is God, God is Allah. Alright? I want to sing the movie. Okay. Thank you for asking. But don't fight. Okay? And then, itong another word naman, which is Astaghfirullah. Astaghfirullah simply means na, forgive me for my sins, I repent, I regret what I did. Please, patawarin mo ko sa lahat ng mga nagawa kong mali, kasalanan, amidst the calamity. Now, if someone is going to say such words, I don't want to say kung anong klaseng religion meron ka and you're one of those people who actually laughed at me. Kasi merong nag-comment, no, ma'am, ito yung video na nagva-viral sa Facebook ngayon, napanood ko, andito ka rin pala sa YouTube, ganun, no. I have nothing to tell you really. If you found satisfaction, if you found happiness, if you found peace in what you did and what you said,
There's nothing I can say kasi ikaw yun eh. Kaya nga every time na nakikita ko na may tumatawa, may nagsishare din ng tumatawa, yung mga comment nila, pangbabash, sinasabi ko lang talaga, nire-replyan ko sila, I hope you heal your heart. Kasi you are too shallow eh. You are too shallow to laugh at someone who knows what she feels or what he or she really feels inside for her to choose those words during those times na kasagsagan ng lindol. Okay? So, maraming nagalit, maraming nag-argue, maraming nag-share ng opinion nila. Why are you laughing at her? Ganon. Hindi nila ako kilala, no? Sabi, why are you laughing at her? I don't see anything wrong. At ang daming mga kapatid din natin, kapwa Muslim, na talagang nag-comment, Ma'am, I'm from the Bangsamoro. Ma'am, I'm from Maguindanao. Ma'am, I'm from this place. Ma'am, I am a Muslim. I'm born Islam. Ma'am, I'm balik Islam. There's nothing wrong of what you said. And I believe there's nothing wrong of what I said. I knew it was a humble faith. I knew it was the words, it was my comfort word during that moment, no? So for me, guys, it made me realize na people can be really shallow. People sometimes do things without even thinking. Kasi instead of trying to humiliate me or instead of trying to mock me sa mga panahon na yon, talagang pinakita lang nila na ginagamit mo na nga yung tao para mapansin ka. Tapos mali pa, sa mali mo pa ginamit. Okay? Nag-comment ako sa kanila, sinabi ko, I hope nagbasa ka sana muna bago mo ginawa yung ginawa mo. Kasi hindi ibang tao ang magpapahiya sa iyo eh. Ikaw yung magpapahiya sa sarili mo. Okay? So if nag-viral man yung video na yon, I am happy it did went viral kasi it showed the real moment. Napaka raw ng moment na yon for me. Okay? At kung napanood niyo yung video na yon sa Facebook, at kung napanood man ninyo yung video na sinishare at pinagtatawanan ng iba, don't worry, I am not hurt, nor I am angry sa mga tumatawa, sa mga nagbash, sa mga nagnakaw ng video. Everything has their purpose. Katulad nga ng sinabi ko, whatever happens, may it be good or bad, they are essential. Maybe it will give us a lesson. Maybe it will give other people lessons, right? And masaya ang puso ko, knowing na at that kind of moment pala, I knew who to call, I knew who to put my faith into. Okay? And the most important thing is safe yung mga bata during that day. Safe ako, ang pamilya ko, mga pamangkin ko, mga kapatid ko, si mama, mga mahal ko sa buhay, mga anak ko, nakita ko ulit yung mukha nila. So for those people who are trying to bring me down, kung nandito man kayo sa YouTube, and kung nakita nyo man na pinagtatawanan nila ako sa Facebook, I wish you well. I wish you well. I hope that you will succeed in your life. And I hope you found satisfaction on what you did. Kasi kung hindi pala kayo satisfied dun sa ginawa nyo, merong guilt, it's useless eh. Sobrang useless niya. So maraming nag-message sa akin, hayaan mo yung mga bashers, huwag kang masaktan, hayaan mo sila, baka mamaya hindi ka na makatulog. Sorry? Okay, I'm coming, Chico. Let me finish, okay? I'm coming. Sige na, go ka na. When I see your video that you're cute. I'm cute? Yes. There's my video that I'm cute. Oh, sige na. I'll see you there later na I'm coming. You want you do the vlog? No, mamaya na lagi. I'm coming. Ay, wag yan. Kay work yan ni mama. Sige na, go ka na. Go ka na. Alright. Anyway, guys, marami sa inyo yun yung comment na nalaman ba ni Mr. Giga na naglindol, anong sinabi niya, anong ginawa niya, nag-reach out ba siya sa inyo ng mga bata? Yes,
an hour after the biggest earthquake, nakatanggap ako ng tawag at mensahe galing sa kanya, galing kay Mr. Yiga. Pag-uusapan na lang natin sa next episode at dahil ito'y sobrang haba na talaga. And we are going to do our first outreach din bukas, so we have to rest. At yeah, ang dami kong gustong ikwento sa inyo guys, ang dami kong learnings. And I am hoping and praying na makabangon ang General Santos City at kalapit na mga city sa kalamidad na to. I know we will stand up. I know we will fight this calamity. I know we will be okay. Kasi ganun tayong mga Pilipino, no? Ganun naman tayong mga Pinoy. Again, I'll see you guys on the next one. Much love, Princess Yiga.